Inumin mo ito, pakiusap. Sa nanginginig na kamay ng isang dalagitang Pilipina ay nakahawak ang isang lumang supot na seda na may lamang pulbos na kulay ginto. Sa espesyal na silid ng Switzerland Swiss Mountains Weekend Care Clinic, nakahiga si Fatima, 22 taong gulang, na nababalutan ng benda mula ulo hanggang paa. Anak siya ng pamilya Al-Rashid, ang pinakamalaking imperyo sa gitnang silangan, at dahan-dahan siyang tinutulak ng kamatayan sa loob ng 2 taon, simula nang mahawakan niya ang isang hindi matukoy na makamandag na paru-paro sa gubat ng Amazon. Ang pinakamahusay na grupo ng mga doktor sa buong mundo ay sumuko na, at ang natitirang oras niya ay iilang araw na lang. Ang tanging pagpipilian ay ang matulog na lang ng payapa at maghintay ng kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang bumangon ang kanyang ama. "Ano ang gagawin ninyo sa aking anak?" Sigaw ng ama, at ang direktor ng klinika ay sumagot ng may galit. "Ipapapulis ko kayo ngayon din." Ngunit kinuha ni Fatima, sa nanginginig na kamay, ang tasa na may lamang gintong likido at ininom ito ng sabay-sabay. At pagkatapos ng ilang segundo, nang ang mga paa ni Fatima, na 2 taon nang walang lakas, ay biglang kumilos, ang lahat ng paghinga sa silid ay tila huminto saglit. Mula ngayon, magsisimula ang kwento ng isang mapagmataas na dalagitang Pilipina na nagligtas sa anak ng isang napakayamang pamilya sa gitnang silangan sa pamamagitan lamang ng isang pulbos ng gintong sangkap na minana niya mula sa kanyang inang. Albularya, bago tayo magsimula sa kwento, mangyaring pindutin ang pindutan ng subscribe at tiyak na magiging maganda ang iyong araw ngayon. Bandang 3:00 ng hapon, isang itim na Mercedes ang dahan-dahang pumasok sa pangunahing pasukan ng klinika. Nauna nang bumaba ang mga lalaking nakasuot ng suit at tumingin sa paligid, kasunod ang isang lalaki at babae na nasa hustong gulang. Sila si Khalid Al-Rashid at ang kanyang asawa, si Mora. Malalim na lungkot ang nakapinta sa kanilang mga mukha. Mula sa likod, maingat na inibaba ang isang babaeng nakasakay sa wheelchair. Siya si Fatima, ang anak ng mag-asawa. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang maraming benda na nakikita sa pagitan ng kumot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Si Mayumi ay nakatingin ng tahimik mula sa gilid ng bintana. Personal na sinalubong sila ni Dr. Bernard, ang direktor ng klinika. Hindi ito karaniwang nangyayari, ngunit ang pamilya Al-Rashid ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Europa at ang kanilang donasyon ang nagpapatakbo sa bahagi ng klinikang ito. Ginoong Rashid, pinagpala ang inyong mahabang paglalakbay. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mapayapa ang pananatili ng inyong anak. Halos naintindihan ni Mayumi ang French na iyon. Dahil sa 2 taong pagtatrabaho niya doon, medyo natuto na siya ng French na may kinalaman sa medisina. Nakaupo pa rin sa wheelchair, tinaas ni Fatima ang kanyang tingin at tumingin sa paligid ng ospital. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagtalikod at pagkawala ng pag-asa, ngunit kasabay nito, mayroon ding pagmamakaawa. "Doktor, wala na po ba talagang ibang paraan?" Nanginginig na tanong ng ina ni Fatima. Siguro ay ilang beses na niyang tinanong ang tanong na iyon, ngunit ang puso ng ina ay hindi pa rin kayang sumuko hanggang sa huli. "Binibini, kinonsulta na namin ang mga espesyalista mula sa iba't ibang bansa sa mundo, ngunit ang sakit ng inyong anak ay hindi na magagamot ng kasalukuyang medisina. Ang lason ng paru-paro na nahawakan niya sa Amazon ay isang uri na hindi pa nakikilala, kaya't sa loob ng 2 taon na pag-unlad ng sakit, si Dr. Bernard ay nahirapan sa kanyang mga salita. Hindi na kailangan ang karagdagang paliwanag. Pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat ng ito mula sa dulo ng pasilyo dahil kailangan niyang samahan ang pasyente at tumulong kapag nailipat na sa silid. Dahan-dahang lumapit ang wheelchair sa elevator. Sumunod din si Mayumi. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata sa elevator, nakaramdam si Mayumi ng kakaibang damdamin, para bang nagkita na sila noon. Pumasok sila sa espesyal na silid sa 3 palapag. Mayroon itong magkahiwalay na sala at tulugan, at mayroon pang sofa at dining table para magkasama ang pamilya. Sa proseso ng paglipat kay Fatima sa kama, nakita ni Mayumi ang kanyang kalagayan ng malapitan. May mga itim na pulang batik sa iba't ibang bahagi ng kanyang braso at paa, at ang paligid nito ay malubhang namamaga at nagpapaalab. Lalo na ang sugat sa leeg ang pinakamalubha.
na para bang nahawakan ng isang bagay. Sa sandaling iyon, isang alaala na parang kidlat ang dumaan sa isip ni Mayumi. Noong bata pa siya, kasama niya ang kanyang ina sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng Pilipinas upang mamulot ng mga halamang gamot. Noong panahong iyon, isang tao sa kanilang baryo ang nagpunta sa kanyang ina dahil nahawakan nito ang isang insekto na hindi pa niya nakikita. Ang sugat ng taong iyon ay labis na kahawig ng sugat ngayon. Nanay, ano po ang nangyari sa taong ito? Anak, nahawakan niya ang isang kakaibang insekto na tinatawag na makamandag na mariposa ng kagubatan. Bihira itong makita, pero ganito ang nangyayari kapag nahawakan mo. Kaya, ano ang gagawin? May paraan tayo na minanapa mula sa ating mga ninuno pero hindi ito madali. Dahan-dahang bumalik sa kanyang alaala ang paraan na ginamit ng kanyang ina noon. Ito ay mainit na tubig na tinunaw ang pulbos ng gintong sangkap. At ang pasyente na iyon ay talagang gumaling ng tuluyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Mayumi. Posible kaya? Talaga kayang may kinalaman ang sakit ni Fatima sa insekto na iyon noon? Ngunit kanino niya sasabihin ang ganoong pag-iisip? Sino ang maniniwala kung sasabihin niyang ang sakit na sinukuan na ng pinakamahusay na grupo ng mga doktor sa mundo ay magagamot ng isang tradisyonal na gamot ng Pilipinas? Bukod pa rito, si Mayumi ay isa lamang tagalinis sa kusina. Nakahiga si Fatima sa kama, nakatingin sa kisame. May mga luha sa kanyang mga mata. Sa edad na 22, kailangan na niyang maghanda sa kamatayan. Sa sandaling iyon, ang maliit na supot na seda sa kanyang bag ay kumatok sa puso ni Mayumi. Ang huling salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Balang araw, ang gintong sangkap na ito ang maggabay sa iyo. Posible kayang ngayon na ang panahon na iyon? Tahimik na lumabas si Mayumi ng silid at tumayo sa pasilyo. Sa kanyang puso, dalawang tinig ang nagbabanggaan ng husto. Ang isa ay nagsasabing, gawin mo lang ang trabaho mo. At ang isa naman ay sumisigaw, ngayon na ang panahon. Ang paglubog ng araw sa Alps ay nagpipinta ng pula sa mga bintana ng ospital. Nakatayo si Mayumi sa bingit ng pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Mayumi. Nakahiga sa maliit na kama sa atik, nakatingin sa kisame, iba't ibang pag-iisip ang umiikot sa kanyang isip. Kinuha niya ang maliit na supot na seda mula sa drawer sa tabi ng kama. Ito ang supot na may lamang pulbos na kulay ginto na iniwan ng kanyang ina. Ang pulbos sa loob ng supot, na inilawan ng liwanag ng buwan, ay naglabas ng misteryosong kislap na tila buhay. Para sa sugat na sanhi ng makamandag na mariposa ng kagubatan, ito ang pinakamabisang gamot. Ang tinig ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakita rin ni Mayumi mismo na totoo ang mga salitang iyon dahil ang taong iyon sa baryo ay talagang gumaling ng tuluyan. Kinabukasan ng umaga, mas maagang dumating si Mayumi sa ospital kaysa sa karaniwan. Nang buksan niya ang pintuan ng silid at pumasok, nakaupo si Fatima, nakatingin sa labas ng bintana. Mas mukha siyang nangangayayat kaysa kahapon. Magandang umaga. Magandang umaga. Ikaw ang nakita ko kahapon, tama? Ngumiti si Fatima, ngunit nabaluktot ang kanyang mukha dahil sa sakit. Nagsimulang ayusin ni Mayumi ang silid gaya ng dati. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lahat sa sugat ni Fatima. Sa malapitan, mas lalong lumakas ang kanyang paniniwala. Ito ay walang dudang kapareho ng uri ng lason ng insekto na ginamot ng kanyang ina. Pakiusap, maaari ko po bang itanong kung saan kayo nasugatan? Nasa Amazon po ako bilang environmental volunteer noon. Nahawakan ko ang isang kakaibang paru-paro, pero sa simula ay hindi ko inakala na malubha. Ngunit sa paglipas ng panahon, natatandaan niyo pa ba kung ano ang hitsura ng paru-paro na iyon? May lilang pakpak na may ginintuang disenyo at kasing laki lang ng daliri. Takot na takot ang mga lokal na tao doon. Mabilis na tumibok ang puso ni Mayumi. Ganap itong tugma, eksaktong pareho ng paglalarawan ng kanyang ina noon. Gayunpaman, bakit bigla? Pasensya na. Nagtanong lang po ako. Agad na iniba ni Mayumi ang usapan. Hindi pa kasi iyon ang tamang panahon. Pagsapit ng hapon, dumalaw ang pamilya ni Fatima sa silid. Si Ama Khalid, si Ina Mora at maging ang kapatid na si Laila.
Mas matanda si Laila kay Fatima ng 2 taon, ngunit ang kanyang tingin sa kanyang kapatid ay malungkot. Fatima, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Ate, sa tingin ko ay hanggang dito na lang talaga. Lalo akong sumasakit. Huwag kang magsalita ng ganyan. May oras pa naman, hindi ba? Ngunit alam ng lahat. Ayon sa diagnosis ni Dr. Bernard, iilang araw na lang ang itatagal ni Fatima. Pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat ng ito mula sa sulok ng silid. Sa sandaling iyon, biglang tumingin si Fatima kay Mayumi. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin, mahinang sinabi ni Fatima, "Baka may alam ka?" Lahat ng pamilya ay napatingin kay Mayumi. Nag-alangan si Mayumi, ngunit hindi niya kayang iwasan ang mapusok na tingin ni Fatima. Ano ang alam ko? Kanina pa po kayo nakatingin sa aking sugat, para bang may alam kayo?" Nagkaroon ng katahimikan. Sa puso ni Mayumi, nagaganap ang isang matinding labanan. Ang aking ina ay isang albularya, panginginig na sinimulan ni Mayumi. Lahat ng tingin sa silid ay nakatuon sa kanya. Noong bata pa po ako, nakakita ako ng katulad na sugat. Labis na kahawig ng sugat na sanhi ng makamandag na mariposa ng kagubatan. Ano ang pinagsasabi mo? Ang sakit ng aking anak ay sinasabing hindi magagamot maging ng modernong medisina. Ano ang sinasabi mong tradisyonal na gamot? Sumimangot si Khalid. Tatay, sandali lang po. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Pinigilan ni Fatima ang kanyang ama. Ang aking ina po ay gumamot ng pasyenteng iyon noon, gamit ang isang espesyal na gamot at talagang gumaling ng tuluyan. Ano ang gamot na iyon? Maingat na tanong ni Laila. Kinuha ni Mayumi ang maliit na supot na seda mula sa kanyang bag. Ito po, ang pulbos na kulay ginto sa loob ng maliit na supot na seda ay kumikislap sa sikat ng araw ng hapon. Nagbago ang hangin sa silid. Isang hindi maipaliwanag na tensiyon ang kumalat, halo-halo ang pag-asa at pagdududa, pagkawala ng pag-asa at pag-asa. Napagtanto ni Mayumi na humakbang siya sa isang landas na hindi na niya maaaring balikan. Biglang tumayo si Khalid. Nababaliw ka ba? Malapit nang mamatay ang aking anak at ano itong pinagsasabi mo na parang pamahiin mula sa silangan? Kalma ka lang. Hinawakan ni Mora ang braso ng kanyang asawa, ngunit hindi madaling humupa ang galit ni Khalid. Kung balak mong gawing eksperimento ang aking anak, itago mo na ngayon din ang iyong kakaibang bagay. Tatay, pakiusap. Sa wakas ay nakapagsalita si Fatima. Malapit na akong mamatay. Hindi ba? Sinabi rin ni Dr. Bernard na ilang araw na lang. Paano kung tama ang taong ito, tatay? Wala na po akong mawawala. Ginoong Mayumi, wala po bang side effect o panganib ang gamot na ito? Maingat na tanong ni Laila. Nang gamutin po ng aking ina, wala po itong anumang side effect. Sa halip, lalo pang lumakas ang katawan. Iyon ay isang kaso lamang. Saan ang garantiya na magkakaroon ng parehong epekto sa aming anak? Sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak mula sa pasilyo. Pumasok si Dr. Bernard sa silid. Agad niyang naramdaman ang tensiyon sa hangin at nagtanong, "Anong nangyari?" Ipinaliwanag ni Khalid ang sitwasyon. Tiningnan ni Dr. Bernard si Mayumi at napabuntong hininga. "Ginoong Mayumi, alam niyo ba kung ano ang ginagawa ninyo? Ito ay paglabag sa batas medikal." "Pero doktor, kung talagang epektibo ang gamot na ito." "Epektibo? Ano ang pinagdaanan nitong clinical trial? Anong basehang medikal ang mayroon? Katulad ito ng pagsusugal sa buhay ng pasyente." "Pero doktor," hirap na sabi ni Fatima, "wala na po akong ibang pagpipilian. Ilang araw na lang ay itatakda na ang aking kamatayan at kailangan kong tiisin ang sakit na ito hanggang noon. Kung makakatulong man lang ang gamot na ito." "Binibini, bilang isang doktor, hindi ko po ito kayang panagutan. Ako po ang mananagot." Mayumi's voice was filled with surprising determination. "Ito po ang aking pagpili. Ako po ang mananagot sa lahat, kaya pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon." Tumahimik ang silid. Sa sandaling iyon, nagsalita si Mora. "Mora, ganito na ang narating ng ating anak. Nabaliw ka na rin ba? Sinubukan na natin ang lahat ng paraan, hindi ba? Ang pinakamahusay na grupo ng mga doktor sa buong mundo ay sumuko na, at ang natitira na lang ay ang kamatayan. Paano kung? Nanginginig ang tinig ni Mora, puso ng isang ina. "Talaga po bang gumaling ang pasyenteng iyon na may parehong sakit sa inyong ina?"
Tinitigan ni Leila si Mayumi at nagtanong, "Opo, nakita ko po ng aking sariling mga mata, gumaling ng tuluyan sa loob ng ilang araw." Ilang araw? Humalakhak si Dr. Bernard. Imposibleng kuwento. Ang sakit ni Fatima ay lason na kumalat sa buong sistema ng nerbiyos at sirkulasyon. Hindi ito medikal na posible na gumaling sa loob ng ilang araw. Pero nangyari po ang imposible. Sa simula ay hindi rin po ako naniwala. Pero talagang nangyari po. Biglang bumangon si Fatima mula sa kama. Ang kanyang mukha ay hirap, ngunit may desisyon sa kanyang mga mata. Gusto kong subukan. Ngayon na, kahit isang patak lang. Hindi ito. Kailanman papayagan sa ospital na ito. Hindi ba sinabi ko na ako ang mananagot? Sigaw ni Fatima. Riyon. Sa sandaling iyon, mas lalong namutla ang kanyang mukha at nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat sa kanyang leeg. Fatima, lahat ng pamilya ay lumapit. Mabilis ding nagsimula si Dr. Bernard and First Aid. Habang nakikita ni Mayumi ang eksenang iyon, parang pinupunit ang kanyang dibdib. Ngunit hindi niya makalimutan ang mapusok na tingin ni Fatima at alam ni Mayumi. Siguradong gagana ang gamot ng kanyang ina. Nang gabing iyon, bumalik ang pamilya Al-Rashid sa hotel. Si Fatima lang ang naiwan sa ospital. Nagboluntaryo si Mayumi para sa night shift. Pakiramdam niya ay kailangan niyang manatili sa tabi ni Fatima sa gabing iyon. Bandang 2:00 ng hating gabi, biglang nagbukas ang mata ni Fatima. Ang kanyang mukha, na punong-puno ng pawis, ay tila kulay asul sa liwanag ng buwan. "Ginoong Mayumi, nandyan pa pala kayo." "Opo, ayos lang po ba kayo? Hindi ko na talaga kaya." Parang nasusunog ang buong katawan ko. Nagdala si Mayumi ng isang baso ng tubig. Habang umiinom ng tubig, tahimik na sinabi ni Fatima, "Ginoong Mayumi, sa tingin niyo po ba ay talagang gagana ang gamot na iyon?" "Opo, sigurado po ako." "Kung gayon, maaari po ba akong humingi ng kaunti ngayon lang?" "Kaunting-kaunti lang." Pero si Dr. Bernard, hindi niya maiintindihan. Bukod pa rito, ito ang aking pagpili. Ang mga mata ni Fatima ay puno ng pagmamakaawa. Nagalangan sandali si Mayumi. Ngunit nang makita niya ang paghihirap ni Fatima, hindi na niya ito kayang pigilan pa. Kinuha niya ang maliit na supot na seda mula sa kanyang bag. Kaunti lang po talaga. Nagtunaw siya ng isang kurot lamang sa mainit na tubig at ang pulbos na kulay ginto ay naging maputlang kulay amber. Ito ay eksaktong kapareho ng kulay ng mainit na tubig na ginawa ng kanyang ina. "Sige po, inumin niyo po ng dahan-dahan." Kinuha ni Fatima ang tasa sa nanginginig na kamay at ininom ng isang lunok. "Medyo mapait po." "Opo, pero hindi po ba amoy bulaklak? Sa tingin ko ay gagana ito." Ininom ni Fatima ang natitira at muling humiga sa kama. Kinakabahang pinagmamasdan ni Mayumi. Sa unang 10 minuto, walang pagbabago. Nagsimulang mag-alala si Mayumi. Baka nagkamali siya. Ngunit pagkaraan ng halos 20 minuto, may kakaibang nangyari. Unti-unting naging matatag ang paghinga ni Fatima. "Kamusta po?" "Kakaiba. Pakiramdam ko ay medyo gumaan ang sakit." "Talaga po?" "Opo, hindi pa naman nawala ng tuluyan, pero mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa kanina." Lumipas pa ang 1 oras. Lalo pang gumanda ang kalagayan ni Fatima. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha at tila humupa na ang pamamaga sa leeg. "Ginoong Mayumi, talagang kakaiba. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kaganda." Halos maiyak si Mayumi. Talagang gumana ang gamot ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak mula sa pasilyo, mga yapak ng nurse na naglilibot sa hating gabi. Mabilis na itinago ni Mayumi ang supot sa kanyang bag. Tumingin sa paligid ang nurse sa silid at lumabas. Sa kabutihang palad, tila wala siyang napansin. Kinabukasan ng umaga, dumalaw si Dr. Bernard sa silid para sa regular na check-up. Nagulat siya sa nakita kay Fatima. "Kakaiba, mukha kayong mas maayos kaysa kahapon." Sinukat niya ang pulso at blood pressure. Lahat ng numero ay bumuti. "Binibini, may nangyari po ba na espesyal kagabi?" "Wala po, nakatulog lang po ako ng mahimbing." Sagot ni Fatima habang sumusulyap kay Mayumi. Minsan ay nangyayari ang pansamantalang pagbuti. Huwag masyadong umasa." Pagkalabas ni Dr. Bernard, ngumiti si Fatima kay Mayumi. "Maraming salamat talaga.
Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito kaganda. Nagsisimula pa lang po. Kailangan pa nating tingnan ang kalagayan sa loob ng ilang araw. Doon pumasok ang pamilya Al-Rashid. Lahat sila ay nagulat sa pagbabago ni Fatima. Fatima, malaki ang iginanda ng kulay mo, sabi ni Leila habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Sabi ni Dr. Bernard ay baka pansamantalang pagbuti lang, pero alam ng pamilya, hindi ito simpleng pansamantalang pagbuti. Dahil ang kislap sa mga mata ni Fatima ay tila ibang tao na. Lumipas ang ilang araw, kitang-kita ang pagbuti ng kalagayan ni Fatima. Kitang-kita ang paghupa ng pamamaga sa leeg at braso at bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Kakaiba, talagang kakaiba. Bulong ni Dr. Bernard sa kanyang sarili. Nag-utos siya ng karagdagang pagsusuri, ngunit lahat ng numero ay nagpakita ng pagbuti. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganoong kabilis na pagbabago. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa ibang lugar. Nagsimulang maghinala si Helen, isang bihasang nurse, sa mga kilos ni Mayumi. Mayumi, madalas kang umakyat sa ikatlong palapag kamakailan. Opo, sinabihan po akong kailangan kong maging mas maingat sa pasyente sa espesyal na silid. Ganoon ba? Pero mukha ka ring umaakyat sa gabi. Iyon. Sa pagkakita ng pagkaalarma ni Mayumi, lalo pang lumalim ang pagdududa ni Helen, may kakaiba. Ano kaya ang ginagawa ni Mayumi sa ikatlong palapag? Mabilis na kumalat ang usap-usapan. At isang gabi, patagong umakyat si Helen sa ikatlong palapag. Doon niya nasaksihan ang isang mahalagang sandali. Ang eksena kung saan pinaiinom ni Mayumi ng kung ano si Fatima, agad na kumuha ng litrato si Helen. Kinabukasan ng umaga, dumiretso si Helen kay Dr. Bernard. Doktor, may problema po. Pinaiinom ni Mayumi ng kakaibang gamot ang pasyente. Namutla ang mukha ni Dr. Bernard nang makita ang litrato. Agad na tawagin si Mayumi. Tinawag si Mayumi sa opisina ng direktor. Ginoong Mayumi, maaari po ba ninyong ipaliwanag ito? Inabot ni Dr. Bernard ang litrato. Namutla ang mukha ni Mayumi. Totoo po ba na nagbigay kayo ng anumang gamot kay Fatima? Opo. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ninyo? Ito ay paglabag sa batas medikal, pero gumagaling po si Fatima. Ito ay nagkataon lamang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok ang pamilya ni Fatima. Tinawagan po kami ng doktor. Ano? Anong eksperimento ang ginawa ninyo sa aking anak? Nabali ang mukha ni Khalid. Ipapapulis ko kayo ngayon din. Tatay, sandali lang po. Sa sandaling iyon, pumasok si Fatima na nakasakay sa wheelchair. Malaki ang ipinagbago niya mula sa ilang araw lang ang nakakaraan. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha at mas malakas ang kanyang tinig. Tinulungan po ako ni Mayumi. Fatima, niloloko ka lang niya. Hindi po, tatay. Hindi pa po ako nakaramdam ng ganito kaganda sa loob ng ilang araw na ito. Ito ay pansamantalang phenomenon lamang, singit ni Dr. Bernard. Pero, talagang gumagaling ang kapatid ko. Hindi ba halata sa sinumang nakakakita? Mahinahong sabi ni Laila. Si Mayumi po ang nagligtas ng aking buhay. Tiningnan ni Fatima si Mayumi at sinabi, sa anumang pagkakataon, hindi namin ito maaaring baliwalain. Kailangan naming iulat ito sa komite ng ospital at kung kinakailangan, magsagawa rin kami ng legal na aksyon. Matatag na sinabi ni Dr. Bernard at tumalikod. Sumuko si Mayumi sa pagkawala ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tumayo si Fatima mula sa wheelchair. Napahinga ang lahat dahil si Fatima, na ilang araw lang ang nakakaraan ay hindi makatayo, ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ito po ang patunay, mga Ginoo. Binigyan ako ni Mayumi ng isang himala. Paano po ito matatawag na krimen? Sa sandaling nakita ang nakatayong Fatima sa kanyang sariling mga paa, lahat ng nasa silid ay nawalan ng salita. Ito ay imposibleng mangyari. Bulong ni Dr. Bernard, isang bagay na hindi maipaliwanag ng medikal na kaalaman. Mabilis na kumalat ang kamangha-manghang balita sa buong ospital. Pagkaraan ng ilang araw, umabot pa ito sa lokal na media sa Switzerland. Nakakagulat na insidente sa Swiss Weekend Care Clinic. Isang dalagitang Pilipina na nagtatrabaho bilang part-timer ang nagbigay ng hindi matukoy na gamot sa isang pasyenteng may hindi magagamot na sakit. Nagpakita ang pasyente ng pansamantalang paggaling,
Ngunit nagbabala ang mga eksperto na ito ay isang lubhang mapanganib na kilos. Si Mayumi ay naging sentro ng kontrobersiya sa isang gabi. Nagsiksika ng mga reporter sa harap ng ospital. Ginoong Mayumi, sa tingin niyo po ba ay talagang magagamot ang hindi magagamot na sakit? Ano po ang tunay na kalikasan ng gamot na iyan? Walang masabi si Mayumi. Mayroon pang mas malaking problema. Nagsimulang kumilos ang isang global pharmaceutical company. Pinulong ni Markus Weber, ang pinuno ng European branch ng Novatech Pharma, ang isang emergency meeting. Ang sakit ni Rashid ay ang pangunahing target ng bagong gamot na ginagawa namin. Kung ang tradisyonal na gamot ng dalagitang Pilipina ay talagang epektibo, mawawalan tayo ng bilyon-bilyong euro. Ngunit, Ginoong Weber, pamahiin lang iyan. May mga ulat na talagang gumagaling ang pasyente. Pindutin ang media at ang komunidad ng medisina, agad na kumilos ang mga lobbyist ng Novatech Pharma. Pinindot nila ang Swiss Medical Association at ang European Medicines Agency. Samantala, nagkaroon din ng malaking pagtatalo sa loob ng pamilya Al-Rashid. Ang panganay na anak na si Tariq ay dumalaw sa kanyang ama. Tatay, alam niyo po ba kung gaano tayo pinagtatawanan ngayon? Pinagtatawanan tayo ng buong Europa. Ngunit talagang gumagaling si Fatima, hindi ba? Pansamantalang penomenon lang iyan. Kailangan nating isakdal ngayon din ang dalagitang Pilipina na iyan. Marami ang puhunan ni Tariq sa sektor ng pharmaceutical at may malalim na koneksyon din sa Novatech Pharma. Sa kabilang banda, ganap na kabaligtaran ang posisyon ni Laila. Kuya, talagang gumagaling ang kapatid ko, hindi ba? Paano mo iyan balewalain? Layla, niloloko ka lang niya. Placebo effect lang iyan. Placebo effect? Maaari kang makatayo mula sa wheelchair dahil sa placebo effect? Sa gitna ng lahat ng iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Swiss Medical Association. Mahigpit naming kinukondena ang iligal na gawain na naganap kamakailan sa Weekend Care Clinic sa Geneva. Sinimulan din ng Swiss Public Prosecutor's Office ang investigasyon laban kay Mayumi. Sinuspinde siya mula sa ospital at araw-araw siyang binabatikos ng media. Ganap na nag-iisa si Mayumi. Ang nagbigay pag-asa kay Mayumi ay si Fatima. Ginoong Mayumi, araw-araw po akong gumagaling. Kahapon po ay naglakad-lakad pa ako. Talaga po? Opo. Ngunit sa media, baluktot ang mga ulat. Pansamantalang paggaling ng pasyente, nagbabala pa rin ang mga eksperto na mapanganib. Sa sandaling iyon, tumunog ang smartphone ni Mayumi. Mensahe mula kay Fatima. Ginoong Mayumi, sa tingin ko ay magsasagawa ako ng press conference bukas. Ako mismo ang magsasalita ng katotohanan. Kinabukasan ng hapon, daan-daang reporter ang nagsiksikan sa convention hall ng isang hotel sa Geneva. Sa gitna ng walang tigil na flash ng kamera, sa wakas ay bumukas ang pintuan. Pumasok si Fatima. Nakakagulat, hindi siya nakasakay sa wheelchair kundi lumakad sa sarili niyang mga paa. Nagulantang ang mga reporter. Sumunod ang kanyang pamilya at mula sa pinakalikod, tahimik na pumasok si Mayumi. Mukha siyang pagod sa batikos at bigat, ngunit ngayon lang ay mayroon siyang marangal na ekspresyon. Tumayo si Fatima sa harap ng mikropono. Magandang araw. Ako si Fatima Al-Rashid. Nandito po ako ngayon upang sabihin sa inyo ang katotohanan. Tumahimik ang buong bulwagan. 2 taon na ang nakakaraan. Nahawakan ko ang isang hindi matukoy na paru-paro sa Amazon. Sa loob ng 2 taon na ito, pinatingnan ko ang aking sarili sa pinakamahusay na grupo ng mga doktor sa mundo, ngunit lahat sila ay nagbigay ng parehong konklusyon, isang hindi magagamot na sakit. Doon, bilang huling pagpipilian, dumalaw ako sa Weekend Care Clinic, napakislot ang bulwagan. Isang himala ang nangyari. Binigyan ako ng pag-asa ni Ginoong Mayumi. Ang tradisyonal na kaalaman sa halamang gamot na iniwan ng kanyang inang albularya ang nagligtas sa akin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na ito ay pansamantalang penomenon lamang, tanong ng isang reporter. Ngumiti si Fatima. Kung gayon, ako mismo ang magpapakita sa inyo. Bumaba siya sa entablado at nagsimulang maglakad sa bulwagan. Umakyat at bumaba siya ng hagdan at nagpakita pa ng light jogging. Kayo na po ang maghusga kung ito ay pansamantalang penomenon. Ngunit paano niyo ipapaliwanag ang paglabag sa batas medikal? Tanong ng isa pang reporter. Ako po ay nasa hustong gulang. May karapatan po akong magdesisyon.
tungkol sa aking katawan. Sa sitwasyon na malapit na akong mamatay, isang krimen po ba na subukan ang huling pag-asa? Tumahimik ang bulwagan. Higit sa lahat, ang resulta ang nagsasabi ng lahat. Buhay ako, malusog ako. Sa sandaling iyon, mula sa likuran, tumayo si Marcus Weber ng Novatech Pharma. Kung kumalat ang ganitong hindi beripikadong paraan ng paggamot, maaari itong maging lubhang mapanganib. Hindi po ako tumatanggi sa modernong medisina. Ngunit hindi rin po taglay ng modernong medisina ang lahat ng sagot. Minsan, ang tradisyonal na kaalaman ay maaaring makabuo ng bahagi na nakaligtaan ng modernong agham. Tumayo si Mayumi sa harap ng mikropono. Ipinanganak po ako sa isang liblib na lugar sa Pilipinas at natuto po ako ng kaalaman sa tradisyonal na halamang gamot mula sa aking ina. Palaging sinasabi ng aking ina, kapag nagtulungan ang medisina ng silangan at kanluran, doon lamang magaganap ang tunay na paggaling. Ipinakita ni Mayumi ang maliit na supot na seda. Hindi po ito simpleng pamahiin. Ito po ay kaalaman na minana sa loob ng daan-daang taon at ang kaalamang iyon ang nagligtas ng isang buhay ngayon. Pagkatapos ng press conference, labis na gumalaw ang media sa buong mundo. Ang mga mapanuring ulat ay unti-unting naging balanseng pananaw. Himala o nagkataon. Ganap na. Paggaling ng Al-Rashid. Pagtatagpo ng silangan at kanluran, nagpapakita ng bagong posibilidad. Binago rin ni Dr. Bernard ang kanyang isip. Dinalaw niya si Mayumi at Yumuko. Ginoong Mayumi, nagkamali po ako. Gumawa po kayo ng isang tunay na himala. Doktor, magkasama po ba tayong magsaliksik? Kung pagsasamahin natin ang kaalaman ng inyong modernong medisina at ang aking kaalaman sa tradisyon, naluha si Mayumi. Sa wakas ay kinilala ang kanyang halaga. Pagkaraan ng isang buwan, binigyan ng gobyerno ng Switzerland si Mayumi ng espesyal na kwalifikasyon bilang researcher sa tradisyonal na gamot. Itinatag ang Geneva Integrated Research Institute for Traditional Plant Medicine at si Mayumi ang naging pinuno nito. Ganap na bumalik sa kalusugan si Fatima. Muling bumalik siya sa Amazon at muling ipinagpatuloy ang kanyang aktibidad sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa pagkakataong ito, dala niya ang traditional medicine kit na binuo ni Mayumi. Sa kanyang bagong opisina, tinitigan ni Mayumi ang Lake Geneva habang mahigpit na hawak ang supot na seda ng kanyang ina. Nanay, nagawa ko po. Ang kaalaman ng Pilipinas ay talagang nagligtas sa mundo. Lumipas ang 3 taon mula noon. Ang Integrated Research Institute for Traditional Plant Medicine ay naging isa sa mga pinakapinupunang institusyon sa pananaliksik sa medisina sa mundo. Si Mayumi ay 22 taong gulang na, ngunit hanggang ngayon ay direkta pa rin siyang tumitingin sa mga pasyente. Ngayon, sa kanyang klinika, nakaharap siya sa isang pasyenteng Aleman na may Parkinson's disease. Ginoong Hans, kamusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Tanong ni Mayumi sa matatas na German. Medyo gumaan po ang pakiramdam ko, Doktor. Kahapon po ay malaki ang nabawasan sa panginginig ng aking kamay. Talaga po, iyon ay napakabuting balita. Kung ipagpapatuloy po natin ang paggamot, mas gagaling pa po kayo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng klinika. Pumasok si Fatima. Mas malusog at mas masigla siya kaysa 3 taon na ang nakakaraan. Mayumi, pasensya na. Hindi ko alam na may pasyente ka. Okay lang. Katatapos lang. Pagkalabas ni Hans, mahigpit na niyakap ni Fatima si Mayumi. Galing ako sa Amazon. Sa pagkakataong ito, mayroong talagang kahanga-hangang nangyari sa Kenya. Ang isang batang malapit ng mamatay dahil sa malaria ay ganap na gumaling sa gamot na ginawa mo. Talaga? Opo. Nakatanggap kami ng formal na kahilingan para sa medikal na tulong mula sa gobyerno ng Kenya. Tsaka, Mayumi, narinig ko na mayroon kang espesyal na bisita ngayon. Tama pala. May mga propesor na darating mula sa Faculty of Pharmaceutical Sciences ng Tokyo University para sa konsultasyon sa collaborative research. 3:00 ng hapon, dumating si Professor Tanaka at ang kanyang research team mula sa Tokyo University. Dr. Mayumi, isang karangalan na makilala kayo. Professor Tanaka, maraming salamat sa inyong pagdating mula sa malayo. Lubos akong nagulat nang makita ko ang mga resulta ng pananaliksik ni Dr. Mayumi. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kaso
kung saan ang tradisyonal na halamang gamot at modernong medisina ay napakagaling na pinagsama. Nais din naming magtatag ng Integrated Medicine Research sa Japan. Siyempre, masisiyahan din po ako kung makakatrabaho ko ang Japan. Pagkatapos ng pulong, nilibot ni Mayumi ang institute kasama si Professor Tanaka. Talagang kahanga-hanga. Gaano po kayo nahirapan upang makabuo ng ganitong pasilidad? Sa simula po, napakahirap talaga. Walang naniwala sa akin, pero dahil kay Fatima, nagbago ang lahat. Pagdating ng gabi, umakyat si Mayumi sa rooftop garden ng institute. Kinuha niya ang supot na seda ng kanyang ina. Halos wala na itong laman, ngunit mahalaga pa rin itong alaala. Nanay, ngayon po, dumating ang mga propesor mula sa Japan. Ang kaalaman ninyo ay talagang kumakalat na sa buong mundo. Mayumi, nandito ka pala. Umakyat si Fatima. Naaalala mo ang iyong ina. Gaano kaya siya ipinagmamalaki? Isang dalagitang parang apo na gumagawa ng napakagandang bagay. Ako pa nga ang nagpapasalamat. Kung hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Fatima na sabihin ang katotohanan, tayo ay mga himala para sa isa't isa, hindi ba? Tahimik na tumayo ang dalawa, nakatingin sa paglubog ng araw sa Lake Geneva. Lumipas pa ang 2 taon mula noon. Ang Integrated Research Institute for Traditional Plant Medicine ay naging opisyal na kinikilalang sentro ng pananaliksik sa tradisyonal na gamot ng World Health Organization. Ngayon ay araw ng International Symposium para sa ika-5 anibersaryo ng pagkakatatag ng Institute. Dr. Mayumi, handa na po ang lahat, ulat ni Felix ng Institute. Sa simula ay nag-aalinlangan siya sa Oriental Medicine, ngunit ngayon ay isa na siya sa mga pinakamasigasig na taga-suporta ni Mayumi. Salamat, Felix. Dumating na ba si Fatima? Nakakontak po kami sa airport kanina. Malapit na po siyang dumating. Si Fatima ay isa na ngayong espesyal na tagapayo ng World Health Organization ng United Nations. 10:00 ng umaga, nagsimula ang symposium. Ang Director General ng World Health Organization ang nagbigay ng pambungad na salita. Ngayon ay nagtipon tayo upang parangalan ang kontribusyon ng isang tao na nagbukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng medisina. Ang pananaliksik ni Dr. Mayumi ay nagpakita ng isang bagong paradigma para sa kalusugan ng sangkatauhan. Nag-ulat si Professor Johnson mula sa Harvard University Medical School. Bilang resulta ng paggamit ng integrated therapy ni Dr. Mayumi, ang epekto ay lumaki ng mahigit 30% kumpara sa tradisyonal na paraan ng paggamot. Nagpatuloy sa pag-uulat si Professor Tanaka mula sa Tokyo University. Sa Japan din, bilang resulta ng pagpapakilala ng metodolohiya ni Dr. Mayumi, ang pinakamalaking tagumpay ay ang kapansin-pansing pagbaba ng side effects. Sa sesyon ng hapon, nagbigay ng keynote speech si Mayumi. Sa harap ng mahigit 500 pinakamahusay na medical professionals sa mundo, tahimik siyang nagsimula sa pagsasalita. Mga kagalang-galang na Ginoo at Ginang, hayaan niyo po akong magsimula sa kwento ng aking ina. Ang aking ina ay naglaan ng kanyang buhay bilang isang albularya at palaging sinasabi, ang katawan at isip at ang kalikasan ay magkakaugnay. Ang Western medicine ay nakaranas ng kahangahangang pagunlad, ngunit minsan ay may limitasyon sa hindi pagtingin sa kabuuan. Ang Eastern medicine naman ay lumalapit mula sa isang holistic na pananaw, ngunit kulang sa siyentipikong beripikasyon. Ngunit paano kung nagtagpo ang dalawang ito? Nagkaroon ng standing ovation. Doktor, ano po ang pinakamahirap na hamon sa pag-aapli ng tradisyonal na medisina sa modernong panahon? Tanong ng isang batang doktor. Ang pinakamalaking balakid ay ang pagkiling, ngunit ang mahalaga ay ang magbukas ng isip. Tanggapin ang mga bagay na maaaring beripikahin ng siyentipiko at magsaliksik pa sa mga hindi pa. Sa hapunan, lumapit ang isang Indianang doktor. Mayroon din po kaming tradisyonal na medisina na tinatawag na Ayurveda sa aming bansa. At gusto ko po sanang pagsamahin ito sa modernong medisina, tulad ng ginawa ninyo, doktor. Siyempre po, maaari po kayong dumalaw sa aming institute anumang oras. Dinalaw ni Fatima si Mayumi. Naglakad ang dalawa sa tabi ng Lake Geneva. Mayumi, ano ang susunod mong plano? Nais kong magtatag ng branch sa Pilipinas. Plano kong magtayo ng integrated hospital para sa tradisyonal na halamang gamot sa isang liblib na lugar sa Pilipinas. Doon,
maipapasa na rin ang kaalaman ng iyong ina. Pagkaraan ng ilang araw, hawak ni Mayumi ang supot na seda ng kanyang ina sa rooftop garden. Ganap na itong wala ng laman, ngunit ang kaalaman na nilalaman nito ay kumalat na sa buong mundo. Nanay, talagang natututo na ang mga tao sa buong mundo ng kaalaman ninyo. Magtutulungan ang silangan at kanluran upang makabuo ng mas malalaking himala. Mula sa ibaba ng institute, narinig ang tawanan ng mga bata. May mga mag-aaral sa elementarya mula sa lokal na lugar na nag-tour. Sa hinaharap kapag lumaki na ang mga batang iyon, wala na sigurong pagkakaiba ang silangan at kanluran. Wala nang pagkiling o diskriminasyon. Isang mundo ng medisina na ang tanging layunin ay ang gamutin ang pasyente. Dahan-dahang humangin ang hanging alpine. Lumusong si Mayumi papunta sa institute. Iniisip ang mga pasyente niya kinabukasan. Isang araw na magbubunga ng bagong himala ang naghihintay. Ang kwento ng pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng kaalaman ng kanyang ina ay nagsisimula pa lamang. Kamusta ang kwento ngayon? Si Fatima ay isang tao na mayroong lahat. Ang pinakamataas na imperyo sa gitnang silangan, ang pinakamahusay na grupo ng mga doktor, lahat ng bagay na mabibili ng pera. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi sa harap ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Mayumi ay walang anuman, isang 19 na anyos na dalagitang nagtatrabaho mag-isa sa ibang bansa. Sa mata ng sinuman, siya ang nasa pinakamababang posisyon. Ngunit sa huli, ang nagligtas kay Fatima ay hindi ang daan-daang bilyong kayamanan o ang pinakamahusay na ospital sa mundo, kundi ang isang lumang supot na seda na hawak ng kamay ng isang dalagita. Ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Ang taong hindi pinapansin ng sinuman ay maaaring magpabago sa buong mundo ng isang tao at ang mga himala ay maaaring dumating mula sa lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Bakit hindi ka magbigay ng isang mainit na sulyap sa sinumang nakasalubong mo ngayon? Maaaring iyon ang simula ng isa pang himala. Salamat po.